Hi everyone! So today ay kakaiba nga itong cake na gagawin natin. Kung napansin nyo nga sa first part ng video pa lang ay nakita nyo na yung cake na ginawa ko at yung reference nga ng cake na in-order sa akin. Samahan nyo nga ako kung paano ko ginawa yung ganong kagandang cake at kung nagaya ko nga ba talaga yung reference ng cake na ito. Actually, first time ko lang ma-encounter yung ganitong design ng cake. Medyo nag-alangan pa nga ako nung in-order to sa akin dahil hindi ko sure kung kaya ko ba siyang gawin. Kasi 'di ba, pag first time pa lang natin gawin yung isang design, medyo hindi talaga tayo confident kung ma-achieve ba natin yung pinakang design ng cake na yon. Sa totoo lang, simple lang naman talaga yung design ng cake na to. Pero kung makikita mo kasi yung reference ay napakaganda. At na-amaze talaga ako sa design ng cake na to. Medyo complicated lang siya ng kauntian, pero nag-enjoy ako habang ginagawa ko ang cake na to. May part din na nakaka-excite kung ano yung magiging result. So ito na, bali ang size nga ng cake na to ay 6x3. Para naman sa price, ito ay 1,100. Pero kung may mas igaganda pa nga yung cake na gawa nyo dito, pwede nyo pa yung taasan sa price na mas deserve nyo. So ito na pala yung kakaiba dun sa design. At syempre, yung nagpaganda and at the same time, medyo nagpa-complicate nga. Hindi ko alam kung ano yung tawag sa ganitong design ng cake, pero yung style nga nito ay para siyang may lake sa ibabaw ng cake. Nagagandahan nga ako sa color nito dahil ang sarap-sarap sa mata kasi ang lamig at refreshing talaga tingnan. Nung pagkakita ko nga sa design ng cake na to, medyo nagtaka talaga ako kung paano gagawin yung top na to kasi para siyang flat lang na yung color combination ng white and blue ay parang nagmumukhang 3D lang pero hindi dahil totoo nga siyang nakaangat kaya yan lang yung ginawa ko, naglagay lang ako ng maraming icing sa gilid para tumaas siya ng tumaas sa ganitong shade nga pala ng color. Pag haluin nyo lang yung color na light blue and kaunting navy blue. Tapos sa pag-scrape naman itong part na to ay dapat dahan-dahan lang at magaan yung kamay nyo. And pati rin dito sa side para hindi maubos yung light blue na nilagay natin. Bigla ko tuloy naalala nung first time kong gumawa ng cake dahil oras talaga yung binilang bago ko mapakinis yung cake na yon. Kasi mabigat pa nga yung kamay ko noon, pati nga yung cake ay lumabas na sa walang tigil na kaka-scrape. So, ayan, naglalagay lang ako ng parang pang vintage na design. Ang ginamit kong piping tip dyan ay yung pang dahon lang na malaki. Tapos, ito naman yung flower na pang second time ko palang gawin. Hindi pa talaga ako ganun kagaling sa mga ganito. Kasi medyo tamad talaga ako mag-practice kung hindi naman order yung gagawin ko. Ang unang choice ko nga dito ay gawa sa fondant, pero ayan at icing na lang para matry na din ako. Sana nga ay nagandahan kayo sa naging result nitong flower na ginawa ko. Tapos ito namang sa side ay palette knife flower and dito talaga ako medyo nahihirapan. Kaya tingnan nyo naman, hindi ko na nga alam kung mukha pa bang flower yan. May ilang design nga ako na hindi ko na sinama kasi baka pangit pa yung kalabasan. At ayan na nga yung dedication. Isinulat ko na nga lang sa cake board since wala naman ako ibang paglalagyan. Ayan, napakaganda nga ng color combination and sobra talaga ako nag-enjoy na gawin ang cake na to. Kaya naman, kung bet nyo rin yung ganitong design ay magpagawa na rin kayo sa akin. At ang pinakang last ay lalagyan lang natin siya ng butterfly. Ito na nga ang pinakang final look ng cake natin today. Napakasimple lang pero ang gandang tingnan. So, yun lang. Pa-like, follow, and share. And thank you for watching.